Dexter, Jigir. Good afternoon mga ka-farmers. Ito yung mga ginawa ni Brad, oh. Talagang lapag hanggang lupa yung kanyang pagka grass cutter. Litaw yung mga kahoy na dapat putulin. Ayan, oh. Bilib ako sa batang to. Masipag. Nandoon, nagpapakain na. Sana tumaba na at lumaki yung ating mga coconut dwarf para pag nag-abot yung mga dahon yan sa ilalim, napakalilim yan at hindi natutubo yung mga damo. Gusto ko maging plaza para napakagandang tingnan. Ang balita, Brad? Ang balita? Ito yung ating papaya, oh. Unti-unti meron tayong mga organic na pwedeng ipakain sa ating mga alaga. Yung ating mga saging na tinanim, mga buhay na. Nagpakain na si Brad ng ating mga alaga. Ayan, busy yung ating mga alaga. Itong isang native na yan, pasaway palagi pumapasok. Kumusta kayo? May mga itlog pa. Oh, nadumihan ito, ah. Maliit na itlog, ibig sabihin ito yung mga bata pa. Dito nagtipon-tipon, oh. Ito na naman mga kaparmers. Tapas muna ng labo. Umuulan na naman, no? Kaninang umaga, araw, pero ngayon, grabe. Sigurado umuulan ng malakas. Habang hindi pa umuulan, ito yun, pag-abertado. Grabe, lakas ng ulan, no? Matatapos sana doon, no? Kung hindi umulan, malinis na sana yan para maganda yung harapan ng ating triangle house. Grabe mga kaparmers, walang tigil ang ulan. Kaya ito, magkano tayo? Jesus. Palitan natin yung blade dahil marami yung maliliit na kahoy. Ito yung
doon sa binilhan natin ng grass cutter. Ito yun. Saan na yung ano nito? Ito yung kasama mga kaparmers. Ito yung libre. Kaso naman, walang winta. Napipiko lang. Hindi nakakatapos ng damo. Ito yung aking susubukan. Yan. Ito. Sana maging okay. Dalawa lang. Okay. Ito yung ginamit namin. Iwan ko kung okay ba to. Kung okay, hindi ayos. Pag hindi okay, wala tayong magagawa nito. Ito na. Tama ba? Tama. Yan mga ka-farmers. Kailangan tuhugin. Tutuhugin. Susubukan natin kung kaya pa. Pag hindi kaya, itatapon. Tatanggal ulit. Hindi pala itatapon. Huwag masyado. Tatali pa natin sa Lina. Pwede pa. Para sumabit. Lagyan natin ng lock mga kaparmas. Tibay yan. Ang tanong kung matibay. Subukan muna natin bago tayo magsalita. Ayan. Ang haba, Brad. 1 metrong layo. Ganyan lang dapat yan. Ganyan. Subukan natin para Sige lang. makita. Ito yung ginamit namin mga kaparmas dahil ang akala namin na matibay, nakakaputol siya pero bumigay din pala. Ngayon, ito yung kable ng kuryente mga kaparmas. Sa drop wire, merong puti na wire, aluminum yun, pero merong isa na matigas. Ito yun yung mga pinakamatigas. Merong isang piraso na ipapakita ko mamaya. Papasilip ko sa inyo. Ito DIY lang to dahil naputol at wala kaming mabilhan dito na malapit na tansi. Kung tatakbo pa kami sa bayan ay medyo
aabutin tayo ng gabi. Hindi na natin magagawa ng sampol. Kasi kung pwede naman to, napakarami dyan, ay hindi na tayo bibili, di ba? Ba't ka pa bibili kung mayroon naman mga resources na makakalibre tayo? Yan. Ikuin pa. Baka lang ha, hindi pa ako sure na gagana to. Isa. Kailangan hindi pantay. Okay. Game. Yan. Dito ko yung kinuha. Oh. Yan. Ito yung parang aluminum. Merong isa dito. Yan. Merong isa na nasa gitna. Ayan. Ito. Napakatigas. Pero kayang putulin ng plies. Ito naman napakalambot. Ang tanong, gagana ba? Subukan natin ng malaman. Ay, susuy. Sure, bull. Ay, nakita pag ano. Pwede ano. Sure, para hindi na gamay lang. Wala talaga mga kaparmers, hindi talaga titigil ang ulan. Kailangan ko munang umuwi, puntahan si Mrs. sa flower shop. May hangover pa po kami sa pagod sa Mother's Day. Kaya sa susunod na Valentine's Day, sobrang busy niyan. Kaya pinag-iisipan namin papaano namin mapapagaan, ma-organize yung mga trabaho. Ang kagandahan ng Mother's Day ay walang palpak na naging trabaho. Maganda yung kita naman sa flower shop. Araw-araw may pumapasok kahit 1,000, 2,000, 500. Ang importante meron. Yan po ang aking sinasabi sa ating mga ka-farmers, sa ating mga OFW, nagtatrabaho ka man saan ka man sulok ng mundo. Kung ikaw ay uuwi sa inyong probinsya upang magsimula sa inyong farming business, mas mainam na mayroon po tayong partner na isang negosyo kahit sari-sari store. Ang importante, mayroong piso na pumapasok sa atin. Mayroong alalay. Kasi sa pagsisimula ko dito, hindi ka agad-agad kumikita. Yung ating pahingitlog ng ating mga alaga ay bago lang yun. Kumbaga, sa una, pera palabas muna palabas. Within 5 months, 1 year, doon mo na makikita. Pero kung yung aalagaan ay 45 days, ayun, buwan-buwan. Kita nyo yung mga alaga ni Brad, yung kanyang kuya, sa kanila, meron silang alaga, 150 na piraso. Ang kanilang pagkain ay unlimited. Sa 1 month, ang kanilang manok ay umaabot ng 2 kilo. Ang lalaki ng kanilang manok, mga kaparmers. Bumili nga ako ng 2 kasi ako, parang natutuwa na grabe, parang bula. Papalakihin namin yan, papaabutin namin ng mga 3 months hanggang 5 months. Sabi niya, kaya daw yan umabot ng 10 kilo yung 45 days pag umabot na ng 5 months. Bilib din ako sa aking partner dahil masipag, hindi mo na kailangan na sabihan. So, hinihintay lang natin na matapos yung kitchen. Yan yung ating kitchen, yung poste. Bukas, pupunta pa kami ni Mrs. sa migrant worker
Para, alam niyo na, merong konti na makukuha sa gobyerno. Grabe, ang tagal-tagal na nun. Alam niyo na, yung gobyerno, mahirap nang magsalita. Baka sabihin pang, ikaw ang mali, pero yun po yung iyong nakikita at na-experience. Pero yun talaga yung totoo. Napakahirap mga kaparmers. Bibigay na lang sa'yo dahil naghirap ka naman ng ilang taon sa ibang bansa, pero napakaraming ulit papabalikin ka, requirements. So, kailangan natin sumunod sa kanilang rules kasi pag hindi ka sumunod, talo ho tayo. Baka saan pa mapunta yung budget para sa atin na dapat mapunta sa atin, di ba? So, ngayon, papunta kami kahit maliit, makakatulong yan sa ating pang-araw-araw. So, paano mga kaparmers? Ako muna ay uuwi at pupunta sa flower shop. At mayroon pa tayong lilinisin ng mga kalat doon sa likod ng aking flower shop dahil kahapon hindi nakapaglinis dahil nga napaka-busy na. Sobrang busy. Lumpuhan ng trabaho. Pero alam niyo naman, sanay ho ako sa abroad sa ganon trabaho. Yan o, linis. Hanggang ilalim yung ating pagtatabas ng damo. Itong mga kahoy na yan, tatambakin doon sa malaking puno ng Jimenina na pinagtsinsuhan, doon natin dahan-dahan susunugin para yung malaking puno ng kahoy na pinagputulan, dahan-dahan mawala. Nandoon si Brad. Kumuha ng pakainan ng manok at nagbigay ng tubig sa ating mga Peking duck. So ayun lang mga kaparmers. Sa susunod na araw, tatabasin lahat yan at magtatanim kami ng Bermuda grass. Yan. Brad, kailan ka magdadala ng Bermuda grass? Next week. Next week mga kaparmers, tandaan niyo yan. Pag hindi siya nagdala, wala tayong itatanim. Mas maganda kasi ang Bermuda kaysa sa Carabao grass. Mas sosyal, di ba? Yan yung ating triangle house na hindi pa natatapos. Pero astig na rin. Pag natapos yan, lagyan natin ng kaparmers idea. Naku po, napakaganda. Ang pinaghirapan natin sa abroad, meron nakita, hindi nawala. Pati itong lupa na ito, pinaghirapan natin sa abroad. So, paano? Hanggang dito na lang. Para akong Indiano na rin, ha? God bless.